Gusto niyo bang makapunta ng Biringan? Ako kasi, nakapunta na ako doon. Kung papaano, ituturo ko sa iyo sa dulo ng video. Pero bago yan, magpapakilala po muna ako. Ako si Roberto, senior citizen na sa panahon na ito. Halos hindi na nga makalakad ng dahil sa gout. At ang kwento ko na ito ay iikot sa kung papaano ako napunta sa mundo ng mga engkanto na kung tawagin nila ay Biringan. Nangyari po ito sa lugar po ng Samar, sa Catbalogan. Kung saan pinaka-eksakto, hindi ko na lang po sasabihin. Binata pa po ako niyan, at sa mga panahon na ito, wala kaming pasok sa eskwela. Kaya para makatulong sa aking mga magulang, nangangahoy po ako. Nag-uuling kasi ang tatay ko. Kahit papaano, malaking bagay na po ang ginagawa kong yun. Ngunit isang araw po, sa hindi sinasadya, napadpad ako sa hindi pamilyar sa akin na kagubatan. Doon kasi sa madalas na pinagkukunan ko ng kahoy, parang naubos ko na. Ayoko naman tumapya sa mga puno dahil sayang. Ang maganda, yung mga nalaglag lang. Marami na ako nakuhang punong kahoy noon. Sa katunayan, punong-puno na nga ang sako ko. Ang pinaka-problema ko lang noon, hindi ko alam kung papaano ko makakabalik sa amin. Dahil kagaya ng sabi ko, napadpad ako sa hindi ako pamilyar na lugar. Sa sobrang tuwa ko kasi sa dami ng nakukuha ko, nalimutan ko na talaga ang daan. Ako pa naman, ligawin akong tao. Makakalimutin sa mga daan, kaya napakamot na lamang ako ng ulo. Ang isa pa sa problema ko noon, malapit nang magdilim. Yari talaga ako. Makalipas po ang ilang sandali. Habang kinakain na po ng kadiliman ng kapaligiran, may napansin ako nagliliwanag sa di kalayuan. Nagmumula yun sa isang malaking puno ng akasya. Medyo may kalayuan po yun at marami din puno ang nakaharang. Dahil doon, pinuntahan ko po yun. Ilang saglit lang, narating ko po ang malaking puno ng akasya. Napakalaki po ng puno na yun, matandang-matanda na, at doon po sa likod nito, nagmumula ang kakaibang ilaw. Ako naman, dahil may pagkausisero ko, pinuntahan ko yun. Hanggang sa laking gulat ko na lamang, nang isang malaking bilog na nagliliwanag ang tumambad sa akin. Sa totoo niyan, lalayo nga sana ako. Tatakbo na sana ko papalayo kasi talagang nakakatakot. May kakaiba ring tunog na nagmumula doon. Ngunit may puwersa rin po nakakaiba na humihigop sa akin papalapit doon. Sa katunayan, nung una ay mahina lamang ito. Ngunit palakas din ito ng palakas na talagang parang hinihigop ka nito. Ganun po ang nangyari sa akin. Hinigop po ako ng bilog hanggang sa hindi ko nalang po namalayan. Nakapasok po ako dito at isang kakaibang puwersa ang naramdaman ko. Para akong nasunog, para akong nakuryente, para din po akong nahulog at halos mabulag ako sa sobrang nakakasilaw na liwanag. Hindi ko alam kung anong nangyari, kung papaanong nangyari at kung anong nangyari sa akin. Basta nang imulat ko ang aking mga mata, nakahiga ako sa parang damuhan. At maya-maya pa, pagbangon ko po, parang nag-iba na po ang paligid. Napunta ako sa kakaibang mundo. Iba ang itsura ng mga puno, ng mga halaman, ng kulay ng kalangitan. May nakita nga rin ako mga insektong kakaiba, pati mga hayop. Yung ibon, may pusa, pero ibang-iba yung mga itsura. Ngunit ang pinaka nagbigay ng kilabot sa akin ay noong nakita ko na biglang may nagdatingan na akala ko noong una mga tao, pero hindi, mga kakaibang nilalang. Paano ko nasabi? Iba po ang mga itsura nila. Para sila mga halimaw, parang mga alien. May suot silang mga baluti, pero ibang-iba ang mga itsura. Yung balat nila kulay pula.
Meron ding berde, merong ding asul. Basta, kakaiba talaga. Bigla po nila akong pinilabutan. Tinutukan pa nga nila ako ng mga mahaba nilang sibat. Ako naman, napataas lang ng kamay. Hindi ako makapagsalita. Natakot ako syempre. Maya-maya pa, lumapit ang parang pinuno nila. Nagsalita po ito nang hindi ko maintindihan ng mga kataga. Pasang sabi ko lang noon, hindi ko po kayo maintindihan. Huwag niyo po ako papatayin. Parang awan niyo na po. Ganyan lang talaga ang paulit-ulit na sinasabi ko noon. Halos maiyak-iyak na nga ako. Tumutulo na ang mga luha ko niyan. Hanggang sa maya-maya pa, laking gulat ko na lamang nang sa wakas ay merong lumapit sa akin na isang tao. Sa pagkakataon na yun, nasabi kong tao ito kasi alam kong tao siya. Anong ginagawa mo rito, bata ka? Tao po kayo? Tinatanong ko kung anong ginagawa mo rito. Hindi ko rin po alam eh. Nagulat na lang po ako, napadpad ako rito. Nangangahoy lang po ako. Ay nako, naligaw ka ata. Yung matanda po na iyon, kinausap niya yung mga kakaibang nilalang. Siyempre gamit po yung lengguwahe na gamit din ng mga yun. Nagkaintindihan naman sila. Nagtalo-talo pa nga kasi ang tataas ng boses nila. Pero sa uli, mas nanaig po yung matanda. Sa katunayan para pa nga siyang siga-siga noon. Binaba po ng mga nilalang na yun yung mga sibat nila. Tapos si dahan-dahan na umalis. Ang sama pa nga ng tingin nila sa amin. Lalong-lalo na doon sa matandang lalaki. Mabuti na lamang kaanib ako ng isang prinsipe rito. Kundi, patay ka ng bata ka. Hindi ka na makakabalik sa mundo natin. Sandali po, anong mundo natin? Iho, nasa biringan ka. Nasa mundo ka ng mga engkanto. Pagkasabing noon ng matanda, talagang nagtaasan ng mga balahibo ko. Nakaramdam din ako ng takot. Kung ganun, bakit po kayo narito? Iyon ay hindi ko na pwedeng sabihin sa iyo. Mabuti pa, bumalik ka na sa mundo natin. Pero hindi ko po alam. Huwag kang mag-alala. Ihahatid kita. Pumikit ka. Pumikit po ako. Tapos, hinila ako ng matanda. Huwag kang didilat. Kundi, hindi ka na makakaalis pa rito. Lahat ng sinabi niya, sinunod ko. Hanggang sa maramdaman ko na naman ulit yung naramdaman ko nung nilapitan ko yung kakaibang ilaw doon sa may puno ng akasya. At naramdaman ko na lang nakahiga na ako sa damuhan at pagmulat ko, sa wakas, nakabalik na rin ako sa pinanggalingan ko. Doon sa tapat ng puno ng matanda at malaking puno ng akasya. Sa pagkakataon na yun, wala na akong nakitang ilaw. Wala na yung puwersa. Wala na yung humihigop sa akin. Kaya agad-agad, kinuha ko yung sako ko ng mga kahoy. Tapos, tumakbo pa palayo. Mabuti na nga lang, nahanap ko yung daan pabalik at nakauwi po sa amin. Yung bagay naman na yun, hindi ko kinento sa aking pamilya. Dahil panigurado, hindi naman nila ako paniniwalaan. At isa pa, pagtatawanan lang nila ako. At yun po ang kwento ko tungkol sa kung papaano ako napunta sa mundo ng mga engkanto. Oh, anong hinihintay nyo? Kung papaano makapunta sa biringan? Sige, ituturo ko. Pumunta ka sa kwarto mo. Dapat 12:00 ng gabi mo ito gagawin. Dapat wala ka ring kasama. Dapat tahimik din. Humiga ka sa kama mo. Tapos magtalokbong ka ng kumot. Pumikit ka. Hawakan mo ang mga kamay mo. Siguraduhin mong nakapikit ka. Wala ka dapat nakikita at nakatalokbong ka ng kumot ha. Kapag nagkamali ka kasi, sa impyerno ang padpad mo.
Ready ka na? Ganito ang gawin mo. Sundin mo ang mga sasabihin ko. Uto-uto ako. Imposibleng makapunta ng Biringan. Ha!